is not a hindrance to success indeed. The Director for Plans and Programs of OA-A. First, ladies and gentlemen, sabay-sabay po tayong tumayo. Let us all welcome Lieutenant Colonel Decio M. Lagos. Magsimpo muna tayo lahat. Thank you very much, Ma'am Cherry, for that very kind and comprehensive introduction. Mas maaga pa yata yung sinabi niya sa sasabihin ko. So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kwento muna tayo. Nung ako'y naimbitahan upang maging guest speaker para sa araw na ito, ang aking naging unang tanong sa ating sarili ay bakit ako? Nasundan na ano naman ang may babahagi ko sa mga batang ito. Iisip ko, baka masyado na akong matanda upang pakinggan ng mga ganito kababatang estudyante. Narinig nyo naman, 3 taon lang yung agwat namin ni Madam. Pero iniisip ko lang, with age comes great wisdom. Kaya nga sabi nila, makinig sa mga mas nakakatanda at para may matutunan ka. Yan din ang sinasabi sa amin ng kami mga bata. Dahil dito, siguro naman sa edad kong ito ay may mga magandang mensahe na aming may babahagi at naway kapulutan ng aral. Kaya naman, malugod ko pong tinanggap maging guest speaker ninyong sa araw na ito. Magsalita sa harap ninyong lahat ay isang karangalan at pribilehiyo para sa akin. Maraming salamat sa inyo sa pag-imbita sa akin upang may bahagi ng aking mensahe sa iyong mag-aaral na tatanggap ng mga parangal. Pati at yung mga magulang, may mga parangal kayo. Before I proceed, allow me to greet all of you perfectly again. Nais kong batiin ang ating masipag Principal Ma'am Cherry Hipolito, Doctor of Education. So, nais ko na rin pasalamatan ang ating Air Force Reserve Command Commander, Major General Atala, kung sino man ang representative dyan sa paggamit ng auditorium na ito. And sa 600, Air Force Commander, Colonel Capot, kung sino man yung representative na dyan, kaya huwag na lang aking pasasalamat. And yung representative ni Mayor, we have Councilor Marino Manola. Maraming salamat, sir, sa iyong pagdating. And of course, yung mga magulang, mga parents, parang walang pinagkaiba, same faces. Maramihan sa inyo, yung mga nakatrabaho mga dati, kung nasa iba dito sa car. Almost 8 years ako nasa dito sa car. So, mga kabarangay, mga kapitbahay, at syempre, mapagmahal na magulang. Kasama na rin ang ating si Pastor, si previous PTA President Ma'am, and yung ating dental officer. So, maraming salamat sa inyo. And bago ako mapagalitan, patiin ko na din ang aming asawa na maraming beses pinanggit kanina, Mrs. Hershey, na siya din nagsilbi bilang SPTA President ngayong school year 2023-2024 sa ating paralan. At ang aming bunsong anak na si Denise, mamaya pagalitan niya ako mamaya. Denise, good morning. So at this point, allow me also to congratulate all achievers and awardees. So kayo yun, mga mababait at mga matatalinong mga bata. Ang gagaling nyo, the smiles on your proud faces are a manifestation of your hard work and sacrifices you have exerted just to arrive in this moment. Kitang-kita din sa mukha ng ating mga magulang kung gaano kasaya
pinagmamalaki ang kanilang mga anak na nagtiis kanina na pumila sa labas kahit medyo mainit yung panahon. Ngayong araw ay hindi lang para sa mga mag-aaral na tatanggap ng mga parangal, kundi para din sa mga magulang. With that, may I request all achievers in awareness to stand up. Mga bata, tayo. And from there, kung nakikita nyo sa pwesto nyo ang iyong mga magulang, ipiin nyo sila at kawayan at bigkasin ang salitang mahal naming mga magulang. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, suporta at tiwala. Sa ating mga guro, bigkasin nyo ang salitang share man. Tingnan nyo na yung mga guro nyo, nasaan pa sila? Salamat sa walang sawang pagturo sa amin. Sa inyong pasensya at pagtsatsaga. Palakpakan natin ang ating mga magulang at ating mga guro. Maraming salamat. Magsiupo na po kayong lahat. Talagang pinatunayan ninyo na kayo'y masunurin mga bata. Karamihan sa mga magulang, lalo na sa katulad ko na galing sa mahirap na pamilya, ay hindi nawawala ang kasabihang edukasyon ang tanging kayamanan may papamana ng mga magulang sa mga anak na kailanmay ay hindi mananakaw inuman. Siguro, meron dito mga magulang na hindi nabigyan ng pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral tulad ng aking mga magulang. Na kaya naman ay doble-doble ang kanilang pagpursige para kayo ay mapag-aral. Sa puntong ito, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking personal na karanasan kung paano ko napagtagumpayan makatapos ng pag-aaral sa likod ng hirap ng buhay na aming tinatamasa. Sa maniwala kayo o hindi, ako po ay galing sa isang mahirap na pamilya. Ang aking mga magulang ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang aking ama ay nakatungtong lang ng senior high school at ang aking ina ay nakatungtong lang ng grade 5 sa elementarya. Kami noon ay nakatira sa minilitig na lugar sa bundok ng Itugon, India. Ako ang panganay sa aming magkakapatid at nung ako'y nag-aaral ng elementarya, kailangan kong gumising ng alas 4 ng madaling araw upang magigib ng tubig at pagsaing ng kanin para sa baon ko at pangalmusal. Para makapasok sa paralan, kailangan ko maglakad ng halos 10 kilometro para marating ang aming paralan. Minsan, butas pa ang sinelas at kusot pa ang pabalik-balik na suot na uniforme dahil dalawang damit lang ang papalit-palit na aming sinusuot noon. Minsan, hindi ko pa yung 2 o 3 tali ng pechay na aming binibenta sa aking mga guro. Salamat sa kanila dahil binibili naman nila ng time, piso, 2 piso lang yata yung pechay noon. Ngayon, may mahal na yun sa talipapa, hindi pa yung pagkatatali. That time, kung hindi ako nagkakamali, yun na, yun yung preswan. At noong taong 1990, buwan ng Hulyo, 16, alas 4 ng hapon, malala ko noon, may mga kamag-aral ako na nagpuli sa akin. Kung kaya, pagkatapos ng klase namin, ay dali-dali akong uwi. Saktang pagdating ko sa aming tirahan, naranasan ng bagyo at inggit. Ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng aming lugar. Salamat sa Panginoon at sa binigyan niya ako ng gabay. Para sa oras na yun, ay bilisan kong umuwi at maiwasan yung mga tao ng puli sa akin. At ako'y nakauwi ng maaga bago mangyari ang nasabing lindol. Dahil sa pangyayari yun, napilitan kami lumipat ng tirahan dahil sa pinsala na dulot ng lindol sa bahay na pinagkatiwala sa amin. Kami nakitira at naupahan sa aming kamag-anak sa La Trinidad Benguet na naging pabor naman sa akin at sa aking mga kapatid dahil mas paano malapit kami sa mga public schools doon. Sa buong pag-aaral ko, elementarya, nakachinelas na ako noon kahit sa pag-akyat sa stage, doon ko nang naranasan makapagsuot ng sapatos, second hand pa yun. Nung ako itukuntong ng high school, sa murang edad, kailangan ko magtrabaho tuwing Sabado at Linggo sa mga farms ng
Alam nyo naman sa amin, may mga sayote farm, strawberry farm, mga vegetable farms. Para lang may pandagdag na bawal at pantustos sa mga gastusin sa pag-aaral, kasama ko ang aking nakakabatang kapatid. Tuwing bakasyon naman, ay kailangan ko mamasukan sa mga kamag-anak namin na may kaya bilang katulong nila sa kanilang mga farms. Nagtuloy-tuloy ang ganitong gawain hanggang sa ako'y magkolehiyo sa isang state university na kahit ako'y nakakuha ng scholar sa UST ay kailangan ko pati magtrabaho para may pandagdag panggastos sa pag-aaral. Tuwing bakasyon, nung may maswerte naman na nakapagtrabaho sa mga summer jobs na inu-offer ng gobyerno. Iwan ko lang kung meron ngayon, but that was Special Employment for Students, tinatawag na SPES. Ako po ay nagtapos ng elementarya. Maraming nagtatanong kung dito ako nagtapos, hindi po. Pero mula elementarya hanggang kolehiyo, ako po ay nagtapos sa public school. So ako po ay produkto ng public school system at hindi ko po yun ikinakahiya. Ang pagpasok sa akademya, militar ng Pilipinas ay libre din. Kahit mahirap ang buhay sa loob ng akademya, napagtagumpayan ko ito dahil malaking tulong ang aking mga karanasan sa buhay. Mahirap at ako'y mapalad na napagtapos noong 2007. And kung nakikinig kayo sa binanggit ni Madam Principal kanina, yun na yung history. Ngayon, balik tayo sa inyo. Sa ating mga magulang, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa ating mga anak. Binabati ko uli kayo sa inyong mga sakripisyo. Hindi maaabot ng mga ating mga anak ang yugto ng kanilang buhay kung hindi dahil sa inyo. Ang pagbibigay parangal ang isa sa pinakasama-sama sa mag-aaral dahil ito'y bunga o premyo ng kanilang hirap at sakripisyo sa pag-aaral ng mabuti. Mula sa tema ng Recognition Rights o Araw ng Pagkakilala, Filipino Youth for a Stronger Future of the New Philippines, o in Tagalog, Kabataang Pilipino para sa matatag ng kinabukasan ng bagong Pilipinas. So kayo yun. Pagdating ng panahon, kayo ang magiging sandigan ng ating bansa. Naniniwala ako na kayong lahat ay may kanya-kanyang mga pangarap sa buhay. Balang araw, kayo ay magiging mga buwarang mamamayan at magiging katuwang ng ating bansa bilang isang mga magagaling na guro, doktor, inhinyero, sundalo, police, nurse, magsasaka, negosyante, atleta o ano pa man na iyong pinapangarap na marating sa buhay. Tandaan natin mga anak, walang silbi ang lahat ng mga parangal na igagawad makamit sa araw na ito kung hindi ito lubusang magagamit. Pagpatuloy ninyo ang iyong mga naumpisahan. Habang tumataas ang antas ng iyong pag-aaral, ay susubukin kayo ng mga hamon sa buhay. Walang sinuman ang hindi makakaranas ng problema, pero lagi niyong sanang tandaan na ang inyong mga kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Kayo ang gagawa ng iyong magandang kinabukasan. Piliin at sundan ninyo mga bagay na nakapagpapaligaya sa inyo. Alamin nyo kung ano pa talaga ang gusto nyo sa buhay. Kumbaga sa English be true to yourself. Para sa akin, ang kaligayahan ay isang sukatan sa pagiging matagumpay. Kaya nga nila, marami kang ang pera at material na bagay dito sa mundo, hindi ka naman masaya, so it's useless. Sabi nila, ang kabataan daw ngayon, dahil sa teknolohiya ay mas magagaling mag-isip kumpara nung kapanahonan namin. Ito ngayon ang hamon sa henerasyon ninyo. Katunayan niya, niyo, na kayo ay deserving na makabagong kabataan para sa bagong Pilipinas. Sa hamon ng buhay, lalo na sa mga katulad ko na walang kakayahan masyado, ang mga magulang na patuloy sa pag-aaral, gawin niyo sana ang inspirasyon ng naging buhay ko. Kayo na mismo ang gumawa ng paraan. Lalo na hindi tayo pinanganak na pare-parehas. Hindi rason ng kahirapan para kayo ay hindi magtagumpay. Remember, poverty is never a hindrance to success. Sa mga may kaya naman, huwag ninyong sayangin ang oportunidad na kayo ay kayang pag-aralin ng mga magulang. Swerte kayo at kayo pinagpala na magkaroon ng medyo marangyang pamumuhay, pero huwag mo sana itong apusuhin o sayangin. Kundi
lalo nyo din sanang pag-ibayuhin ang iyong pag-aaral. Sa hamon ng buhay, lalo na sa pagtungtong nyo sa mas mataas na antas ng pag-aaral, huwag na huwag sana kayong susuko. Gusto ko tandaan sana nyo ang salitang panayon. Malamang ito hindi pamilya sa inyo, pero ito isang salitang sarili natin. Nang ibig sabihin ay carry on, move forward, continue, never give up despite adversities. Sabi nga sa lyrics ng inyong recognition song, I will reach for sky, I will not give up. Kayang-kaya niyan, kayo pa? Mga mahal namin mag-aaral, aming mga anak, make your parents more proud. Pagpatuloy ninyo, inyong mga pangarap, padayon lang. Carry nyo yan, basta magtiwala kayo sa inyong mga sariling kakayahan. Mga bagong generasyon na sometimes, o pagdating ng panahon, masasabi nyo na the best generation, pero patunayan nyo muna. Kasi kami din, ganyan din ang sinasabi namin na ang generasyon namin ang the best. Siyempre, kami yung mga magulang nyo Sa inyong generasyon, nauuso ang salitang sana all. I always think, sana all masaya, sana all nasa beach, and many more. Sana all. This time, I will change it to dapat all. Let this be my dream for all of you. Dapat all. Magiging matagumpay. Dapat all. Mararating ang ninanais na pangarap sa buhay gaano man ka-challenging ito. Bago ang magtapos sa aking talumpati, gusto ko lang ipamahagi ito. Kapag may mga api sa inyo, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Instead, gawin niyo ang inspirasyon para lalong umangat ang kalagayan niyo. At lagi natin tandaan, pinakamasarap na gantiya ang tagumpay. Andiyan ang ating mga kaibigan, mga guro, mga magulang, mga kamag-anak, at higit sa lahat, ang Panginoon na handang umamay sa atin. Sa lahat ng inyong gagawin, huwag sana ninyong kalimutan magdasal at magpasalamat sa ating Panginoon. Everything you do, good God first. Once again, many thanks to faculty and staff of Airport City Elementary School for giving me this opportunity to speak in your recognition ceremony today. Thank you so much. Before I leave this stage, let me end this phrase. Mga anak, strive to be the best version of yourself. Muli, binabati ko kayo.